Asahan daw ang mas bigat ng traffic sa EDSA sa pagsisimula po ng rehabilitasyon nito sa Hunyo. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, yun na nga. At sa ikalawang linggo na ng Hunyo yan, no? Sisimulan yung EDSA rebuilding o yung malawakang rehabilitasyon o pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, June 13, pagkatapos ng Independence Day natin, sisimulan ang proyekto. Kaya nga pinaghahanda na ng pamahalaan ang publiko sa Carmageddon o matinding traffic sa EDSA. 2 taon itong magtatagal, itong proyekto na to. Ang bahagi muna mula sa Roas Boulevard sa Maynila hanggang sa Guadalupe sa Makati ang maaepektuhan ng traffic. Prioridad yan na matapos para sa ASEAN. Ilan sa mga pinag-iisipang ipatupad para maibsan kahit paano yung traffic ay yung paglilibre sa Skyway na daraanan sa halip na sa EDSA. Pwede rin yung odd-even scheme sa EDSA bukod pa sa number coding scheme. Kaya ibig sabihin ay kung isa lamang ang kotse mo 2 araw na hindi mo magagamit ang iyong sasakyan, yan ay kung dadaan ka sa EDSA. Inaasahan ng pamahalaan na sa halip na magdala ng sariling sasakyan, ang mga pampublikong sasakyan tulad ng MRT at EDSA Bus Carousel ang sasakyan ng mga tao. Hindi tatanggalin, Connie, yung EDSA Bus Carousel. Ilalabas lamang ito sa kasalukuyan nitong lane at magiging dedicated pa rin ang lane para rito. Kaya ang mababawasan ng isang lane ay yung para sa mga regular na mga motorista. In-inspection din ni Secretary Dizon ng Common Station sa May Quezon City. Tinerminate na ng DOTR ang kontrata sa kumpanyang dapat ay gumawa nito dahil sa delay na umabot na ng lampas 4 na taon. Naghahanap ngayon ng bagong kontraktor ang DOTR para matapos sa ito sa wakas hanggang taon 2027 na isasabay na sa pagtatapos ng MRT-7. Umaasa naman ang MMDA na ililift na ng Korte Suprema ang TRO laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP na sana raw ay magamit nila para sa mas mabilis na paghuli ng mga traffic violators sa EDSA habang ginagawa ito. Narito ang magkasunod na pahayag ni Secretary Dizon at ni Chairman Artes. Komplikado itong pag-rebuild natin ng EDSA. Ang target ay middle of June. No, yun na ang talagang kailangang masimulan na. Alam naman natin magta-traffic yan ng sobra-sobra. No? Alam natin yan. Hindi natin itatanggi yan. Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin yan. Yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhulihin na lang namin through CCTV cameras. Connie, kaya yung unang makikita ng ating publiko ay siyempre ilalabas muna yung mga heavy machineries, yung makinarya na ilalabas para doon sa pagkukumpuni ng EDSA. A couple of the weeks after ay doon na natin mararanasan ang heavy traffic. Connie. Yes, pero Joseph, paglilinaw lamang, yung sisimulan na area ay sa may bandang Makati nga ba o nag-iba ba? Yung Rojas. Rojas, sa may bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila hanggang sa may Guadalupe Bridge. Ayan. Kasi I think yung mga activities sa ASEAN concentrated doon. So priority, 2 years yung project pero priority na matapos before next year ay yung stretch from Rojas hanggang sa may Guadalupe sa Makati, Connie. Alright, maraming salamat, Joseph Morong.